Nakikita na ang Zion ay ang lungsod ng katotohanan na hindi mawawasak kailanman. Tayo ay magbigay ng pasasalamat at papuri kina Ama at Ina, na tumawag sa atin papasok sa Zion, sa pamamagitan ng mga kapistahan. Sa mabilis na paglipas ng panahon, ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay nababalisa, at nag-aalala kahit na hindi naman sila nagkukulang sa mga materyal na bagay. Pero tayo ay nagsasapamuhay ng isang buhay, kung saan maaari tayong magalak kahit na nagkukulang tayo, at maging masaya sa mga bagay na mayroon tayo. Sama-sama nating tingnan ang Isaiah chapter 33 verse 20. Narito ang Zion, ang lungsod ng ating mga takdang kapistahan. Makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang tolda na hindi makikilos, sinasabing hindi ito kailanman makikilos. Na ang mga tulos ay, hindi mabubunot kailanman. Nakapasok na tayo ngayon sa walang hanggang bakod. Ang mismong katotohanan na naririto tayo ngayon, ay nangangahulugan na napili tayo mula sa sangkatauhan. Tayo ang pinakamasayang tao. Nakapasok tayo sa isang lugar na hindi maaaring pasukin, gamit ang pera o ng kapangyarihan. Nakapasok tayo rito dahil sa biyaya. Dahil sumunod tayo sa tawag ng Diyos at nagtiwala sa salita ng Diyos, nakapasok tayo sa bakod ng Zion. Na ang mga tulos ay hindi mabubunot kailanman, o mapapatid man ang alinman sa mga talinyon. Kundi doon ang kamahalan ng Panginoon, ay maglalagay para sa atin, isang dako ng maluluwang na ilog at batis. Na hindi daraanan ng mga daong na may mga gaod, o daraanan man ng malalaking sasakyang dagat. Sapagkat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, tayo'y kanyang ililigtas. Ang lahat ng taong naroon ay maliligtas, tayo'y ililigtas ng Panginoon, at ang iyong mga tali ay nakalag, hindi nila mahawakan ang patungan ng kanilang palo, hindi nila mabuka ang kanilang layag. At ang biktima at saganang samsam ay babahaginin, kahit ang pilay ay kukuha ng nasila. At walang mamamayan na magsasabi, ako'y may karamdaman, ang bayang tumatahan doon, ay patatawarin sa kanilang kasalanan. Dito, sinabi na ang bayang nananahan sa Zion, ay patatawarin. Makakatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan, at magagawang makibahagi sa mga kapistahan, tanging pag nananahan tayo sa Zion. Sa pamamagitan ng mga kapistahan, pinagkakalooban tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tumatanggap tayo ng masaganang biyaya mula kina Ama at Ina sa Zion, ang lungsod ng ating mga kapistahan. Nananahan tayo sa Zion, kung saan hindi mapapatid ang alinman sa mga talinyon, isang tabernakulo na hindi makikilos, na ang mga tulos ay hindi mabubunot kailanman, tumatanggap ng pag-ibig, mga pagpapala, at biyaya ng Diyos. Pag nasa Zion tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mga pagpapala. Nakapasok na tayo sa isang bakod, na hindi kailanman mawawasak. Walang bagay sa mundo na dapat nating katakutan o ikatakot. Hindi kailangang mainggit sa anumang bagay sa mundo. Ang lahat ng bagay na hinahangad natin ay nakahanda na sa kaharian ng langit, na ating pupuntahan sa hinaharap. Pag dumating si Ama, pupurihin niya kayo na sinasabing, tunay kayong nagsikap para sa Ebanghelyo. Umaasa ako na kayong lahat ay maging mga anak ng Zion, natatanggap ng ganitong papuri. Dito ko tinatapos ang sermon ngayon. Maraming salamat.